Kasi hindi ko pa na-edit yung kay Achi. Wala pa akong time eh. Pero sinendyan na. Wala bang given? Uy, dali na, baka may given ka. Ayaw mo naman sumagot eh. Tutuloy pa ba natin to? Saan na kaya yun? Wala naman yata na eh. Huwag na to. Mag-grab pa ba tayo? Wala na yata eh. Wag na to. Gusto nito matutunan. Gusto nito matutunan. Ay, kala ko wala na eh. X dy minus y dx over y squared. Anong gagawin ko dyan? Hindi ko yan alam. Ano? Tomato guys. Ito kay Achi, may daling yan. Si Jonathan pala ito eh. Hindi ko yun alam boss. Anyway, sige. Punta tayo sa pinaka basic ulit. Tapos i-transform natin yung given. Pwede siguro yung ganun. Para maintindihan. No? Paano kita explain na madali? Hindi ko alam yan. So let's say meron tayong cosine x. Tapos magka-transform tayo ng graph mamaya. So remember guys, kapag meron tayong y equals to cosine x, bali yung magiging guide mo dito is yung y equals a cosine b x. Kahit plus to okay lang te. Plus c, then plus d, okay lang yan. Pwede may maging guide. Basta katulad pa rin to guys sa ano, sa precal na ginagawa natin sa mga circle, basta may plus to tsaka minus. Kilala kita. Ito si Jonathan eh. Anyways, meron tayo na ito guys na. So ulitin natin, meron tayong y equals to cosine x, then ito yung magiging guide mo. Dito mo ako yung amplitude, then dito yung sa period, ito yung sa shifting, yung sa c, sa horizontal, then yung din natin sa vertical. Sa madali lang yan. So basically sa mother function na cosine x, madali lang to i-graph. Kasi yung amplitude na ito, pag walang number nakalagay, 1 yan. Naka-absolute value of a kasi yan guys. So meron tayong 1 doon, so 1 lang. 1 pa rin yung, diba? Then yung period natin, may formula naman to like 2 pi over b. So remember, kapag walang number sa harapan ng x, 1 din yung b mo. So magkakaroon tayo ng 2 pi over 1, which is 2 pi. So yung period natin, or makaikot siya bago sa isang cycle 2 pi. Then ano pa, horizontal tsaka vertical shift wala naman eh, kasi wala namang pair yung x, then wala naman tayong d. So okay na to, mag-graph na yan. So bali, pag nag-graph tayo, lagay lang natin dito. Ito yung x-axis natin. Bali kapag walang shifting guys, yung midline natin, yung x-axis pa rin. So ayan. So bali let's say dalawa-dalawang unit para clear. So 1 yan. Ito. So ito yung 1 natin na positive, dati yung 1 na negative natin. So ito yung midline guys, x-axis, kasi wala namang shifting na naganap. So ito yung magiging boundary, or ito yung magiging range. So remember, kung 2 pi, let's say ito yung 2 pi, kasi nahati lang naman natin yan 2 pi, hati mo lang sa 4. So yung 0 tsaka 2 pi, pag ginati mo ito dalawa, magiging pi yun. Then yung pi, pag ginati mo, magiging pi over 2. Then yung pi plus 2 pi, that is 3 pi, divide mo by 2, hindi 3 pi over 2. Itong mga line. So remember, kapag sine, nag-start tayo dun sa origin,
pag cosine, nag-start tayo sa top or sa bottom, depende kung positive or negative yung cosine mo. So, kapag positive yung cosine mo, mag-start ka sa taas. Then, pababa dito. Baba ka dito. Kaangat ka na naman. Then, pumunta ka. Matatapos ka na sa taas. Ayun yung one cycle nun. So, galing dito. Kukonect mo lang yung dito. Pag ganon. Punta dito. So, ganyan yung cosine. Kasi positive yung cosine natin. Pero kapag negative, ito ka mag-start sa baba. Paangat. Yan. So, gets yun na. Kapag sine, dito ka mag-start sa gitna. Meron na ako nito sa YT actually. Diba tayo dito sa cosine na given. Let's say meron tayong shifting na naganap. So, let's say meron tayong y equals 3 cosine x or 2x. Daming shifting. Minus 5 over 2. Then, minus 1. So, ito may shifting to guys. Kasi meron tayong horizontal shift, vertical shift. So, remember, kunin natin lahat. So, meron tayong amplitude. Amplitude. So, absolute value of A natin. Wherein yung A natin guys, this is 3. So, positive pa rin yun. So, 3 pa rin. Then, punta tayo sa period. So, yung period na ito guys, ganun pa rin, 2 pi over B. So, meron tayong 2 pi. Then, yung B natin guys, katabi ng variable x, yung coefficient niya, which is 2. So, over 2 natin. So, 2 pi divide 2, may eliminate yung 2. Meron tayong period na pi. Then, syempre, meron tayong vertical shift, tsaka horizontal. Kunin muna natin yung horizontal shift. Horizontal shift. So, meron tayong 2x minus pi over 2. Equate lang natin yun sa 0. Then, solve mo na. So, magkakaroon tayo ng 2x equals positive pi over 2. Then, divide lang natin both side by 2. So, magkakaroon tayo ng x which is equals to pi over 4. So, ito yung magiging starting natin. Then, ngayon, punta tayo sa vertical shift. So, meron tayong vertical. Pagdating sa vertical shift, dito makikita sa negative 1. Kung negative to guys, edi 1 units downward. 1 unit downward. Kasi negative. Pag positively upward. So, ayun na. Pwede na ni-graph. So, remember yung cycle natin kung saan tayo matatapos. Para natin mahanap yung one cycle. So, bali para mahanap natin yung guys, i-add lang natin yung pi over 4 plus yung pi natin yung period. So, basically, kunin mo LCD niyan, makakuha mo kung saan matatapos isang cycle. So, for yung so, matatapos tayo sa 5 pi over 4. Ayun yung isang period. Dito ka ma-end. Ito, graph na natin. So, pantayin lang natin para makita nyo yung shifting na naganap. So, downward ba siya? Tapos 1 unit. Then yung amplitude 3. Ay, hindi yata kakasya. Kasi kung 3 yun eh. Mahirapan tayo. Eh, hindi magkasya. Testing natin. 1, 2, 3. Nababa yun eh. 1, 2. Hindi kasya. Hindi siya kasya guys. So, tag-iisa lang yung natin na ito. Hindi siya pwede dalawa-dalawang units ng tag-iisa lang dapat para magkasya. Anyways, ganito ginagawa. So, kunin natin muna yung shifting. So, meron tayong vertical shift which is 1 unit downward. So, ito yung negative 1 natin. Ito yung magiging midline mo. Line pala to. Remember yung x-axis ha. Ito yung magiging midline. So, negative 1. Tapos, meron tayong shifting, di ba? So, lagay natin dito guys yung pi over 4. Kasi doon tayo mag-start eh. Tapos, pag nag-add ka pa ng pi over 4, magiging 2 pi over 4 siya. Pwede mo to puro ganito para hindi ka mahirapan. 3 pi over 4
Then 4 pi over 4. Pero kung gusto mo siya i-lowest term, gawin mo kung gusto mo. Pero mas madali siya kung nakagantong format. Anyways, hindi ko na maintindihan nyo eh. Pero remember guys, meron tayong amplitude na 3 units. So 3 units tayo galing sa midline. Ito yung midline natin. So 1, 2, 3. Bale ito yung magiging range natin. Ay bakit dash line lang dapat to? Ayan. Tapos 3 units naman galing sa midline. 1, 2, 3. Ayan. Basta ganyan yan. So ito is 1, 2. Tapos sa kabila naman 1, 2, 3, 4. Negative 4. So yung range niyan alam natin yun ha. Bottom to top yun kinukuha. Anyways, meron tayong 5 over 4 dito. Dahil cosine to guys, positive naman. Sa taas tayo mag-start sa 5 over 4. Then, pupunta tayo ng midline. Pababa. Dito. Then, naangat ka na naman. Punta doon. So, hindi siya clear. Pero ganyan yung ginagawa. Sa bali ganito yung tsura dapat nyan. Kumbaga, susundan mo lang yung mga points sa ano. Dito oh. Basta hatiin mo yan. Something like that yung mangyayari. Ganun siya ginagawa. Pero may given siya. Try natin i-solve kung kaya natin. Y is equals to 4 sin 1 half x.